Ito na nga yung recipe namin ng creamy Pinoy spaghetti. Na lahat ng nakatikim nito, nako talaga naman, hiningi ang recipe. Una sa lahat, lutuin mo ng pasta sa kumukulong tubig na may konting asin. Siguraduhin lang na haluin nitong mabuti at sapat ang tubig nito para hindi ito magdikit-dikit. Saka na ito takpan at lutuin ng 10 minuto o kaya ay hanggang sa makuha na yung gustong lambot ng pagkakaluto nito. Ang gamit dito yung pinakamahinang setting lang ng apoy. O kaya naman, sundan na lang yung pagluluto ng pasta ng nasa instruction sa pakete. Check na natin to kung malambot na. Yan. Gusto ko na yung ganitong pagkakapalambot nito, al dente lang. Yung hindi sobrang lambot. Agad na itong salain at yung tubig naman ng pasta, magtira lang ng konti dahil gagamitin natin uli yan mamaya. Ilipat na ang nasalang spaghetti sa ibang lalagyan. Saka na ito timplahan ng salted butter. Siguraduhin lang na mapaghalo itong mabuti. Saka na ito takpan at itabi. Matapos ngang lutuin ang pasta, agad nang umpisahan ang paggigisa. Gumamit dito ng malakas na setting ng apoy. Maglagay na ng mantika. Painitin lang ito bahagya, saka na ilagay ang bawang at maliliit na sibuyas. Para sa masarap na pagluluto, dapat may sangkap din itong tiyaga. Kaya gisa-gisahin mo na ang mga rekado hanggang sa mapalabas ang bango nito. Ilagay ng giniling na karne ng baka. Matapos ko nga itong paghiwa-hiwalayin, timplahan na ng durog na paminta at siling labuyo. Patuloy lang itong gisa-gisahin hanggang sa hindi na kulay pink o kaya hindi na mukhang hilaw yung karne ng baka. At pagka ganyan na nga ang itsura nito, ilagay na ang chicken hot dog. Gisa-gisahin lang ito ng 1 minuto. Saka na maglagay ng 1 piraso ng beef cube. At igisa lang din ang beef cube ng 1 minuto. Maglagay ng 2 tasa ng assorted bell peppers. At halu-haluin lang ito. Lutuin hanggang sa mapalabas na yung bango ng mga bell peppers. Ngayong mabango na ang bell peppers, sangkapan na ito ng tomato paste. Inilagay ko na nga pala lahat dito yung nasa buong lata ng maliit na tomato paste. Halu-haluin at tutuin lang din ito ng 1 minuto. Ilagay na yung 1 tasa ng banana ketchup. At igisa-gisa lang din ito ng 1 minuto. At ito na yung sikreto ng masarap na spaghetti namin. Yung masarap na liver spread. Gisa-gisahin lang din ang liver spread ng 1 minuto. Maglagay na ng full cream evaporated milk. Yung malaking lata nga pala yung ginamit ko dito. Binanlawan ko na rin nung pinaglagaan ng pasta yung lata. May laman pa, sayang naman. Haluin lang ito mabuti, saka nahayaang kumulo. At pagka ganyang kulong-kulo na nga ito, ilagay na ang cheese. Kalahati ng cheese lang muna yung gagamitin ko dito. Dahil yung kalahati, gagamitin pang topping mamaya. Timplahan ng 2 kutsarita ng asin. Haluin mabuti. Saka natikman para maihusto ang lasa. Naimasan. Patuloy pa itong lutuin ng 5 minuto. Hanggang sa makitang humihiwalay na o kaya ay umiibabaw na yung mantika nito. Dahil nga sa medyo malapot na to, kaya siguraduhin lang na halu-haluin lang din ito every few minutes para naman di masunog. Gamit dito yung mahinang setting lang ng apoy. Yan, luto ng spaghetti sauce. Bago paghaluin ang spaghetti sauce sa pasta, paghiwa-hiwalayin muna ng ganito ang pasta. 1/3 lang muna ng spaghetti sauce ang ibubuhos ko dito. Siguraduhin lang na maihalong mabuti ang sauce sa pasta. Yung ganitong proseso ng paghahalo muna ng konting sauce sa pasta bago ilagay ang toppings, mas malasa talaga dahil nakakasipsip na nga ng konting sauce yung pasta bago pa ilagay yung toppings. At pagkahalo ngang mabuti, pwede nang ilagay yung natitirang spaghetti sauce na pinaka-topping nito. I-topping na rin yung natira nating kalahating cheese kanina. O yan o, luto na yun eh. Ready to serve na to.